Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Cancer sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading natin or mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading natin, edi baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya. Gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Di ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang Sun, Moon at Rising sign. Kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So yung reading natin, pwedeng magdugtong sila lahat. May case kasi hindi sila nagdurugtong. So, kapag di nagdugtong, di dito lang. Iba-ibang senaryo. Dito, ibang senaryo dito, iba rin dito, at iba din dito. So, tingnan natin. Kung anong mabubuo ko dito sa mga to. Pero ayusin ko muna tong ilaw. Meron tayong The Star, Queen of Candles, at Hierophant. Kasi sa ganitong sitwasyon, ang bida natin ay hindi mismong Cancer, kundi person niya. Person niya mismo or someone na malapit sa kanya. Okay? So, yung bida natin dito ay kakilala ng Cancer at siya ay probably babae or lalaki kung introvert. So again, kung dito kakilala, di mismong person niya, partner, ex-partner, crush. So ano tong The Star? Yung clarify ng Nine of Pentacles. So may wish siya na maaring magkatotoo, whether nangyayari na to or mangyayari pa lang. Pero probably ano to, may kinalaman sa something na nakita yung progress, like increased salary, nag-pay off ang hard work, tawag dito, promotion, nagkapera, sabihin natin may wish siya na magkakatotoo na magbe-bring na sense of contentment sa kanya, or halimbawa may inaaral siya. So example lang, so kung may inaaral, di mamamaster niya yung inaaral niya or papasa siya ng exam. So yun yung bida natin, ito itong Hierophant. Ito
Ito yung tumalsik na to. Hierophant o Ten of Candles. Ten of Swords to eh. Ano kaya to? Parang ang weird ng ano combination, pero sabihin natin nagkaroon ng crisis dito when it comes to commitment relationship. Natingin ko ma-overcome kasi Hierophant yung kinaka-clarify natin. So ito yung pinaka-subject. So tingin ko may crisis na nangyayari dito. Sa Ten of Swords, or sabihin natin may breakup or may nawala for some reason sa buhay ng iba sa inyo. So papasok dito yung Hierophant in a way na ma-overcome ng iba sa inyo yung challenge sa pamamagitan ng pag-gain ng truth or knowledge or through advice ng ibang tao. Ayun. O sabihin natin may bullying na nangyayari or malamang mangyayari pa lang or nangyayari na nga. Kasi kung Hierophant, may someone na influential na tutulong sa iba sa inyo para kausapin yung bully, or sabihin natin at first walang may gusto maniwala sa iba sa inyo kasi nga binubully. Parang lahat na lang ng sinasabi tingin ng iba ay hindi totoo. So ang future outcome ay maniniwala na sila na may katotohanan pala ang sinasabi ng iba sa inyo. So ang mangyayari sa future outcome ay tawag dito, mariredeem niya yung respect na nawala sa kanya. Ayun. Pero hindi sila nagdugtong, no? Hindi nagdugtong yung kwento. Kaya nga sabi ko kanina, pwedeng magdugtong, pwedeng hindi. Pero sa tinakbo naman ng reading, more like positive naman lahat yung mga sinabi ko. Kasi ito wish. Kasi ito naman sabihin natin na overcome yung trials, challenges, whether nangyayari na or mangyayari pa lang. Pero again, tatama to sa someone na malapit sa inyo, hindi mismo sa Cancer, kundi kakilala or malapit. Pwede rin person nila mismo, crush, ex, current partner. Pero again, siya babae. Babaeng tao, pwede rin namang lalaki kung introvert. Nakakilala ng Cancer. Teka, ayusin ko lang to. Ang habang arrangement nito. Kasi mamaya baka balikan ko to. Tapos gulo-gulo. Para madali kong mahanap. So kung kakilala at hindi mismong Cancer yung bida dito, sino?
kung person nila o significant other, isa sa air sign, Gemini, Libra, Aquarius, Leo, tawag dito, Taurus. Ngayon, kung hindi man sa person mismo ng Cancer tumama to, di baka tumama dun sa kakilala nila, like parents, siblings, cousin, relatives, best friend, coworker, etc. Ito, possible zodiac sign, isa sa earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Ito, kapwa Cancer, Capricorn. Ngayon, since ang bilis ng reading natin kasi hindi nagdugtong yung kwento, gagamit tayo ng ibang deck. Ibang senaryo. So, sa case na to, merong reversed cards dito. Hindi ako masyadong nagbabasa ng reversal kasi mas nalilito ako. Pero since may naman kodigo, edi maganda, diba? Para may dagdag info tayo na may reverse, diba? Reverse meaning so ano pang mensahe ang kailangan marinig ng mga Cancer sa period na to? Baliktad yung Page of Swords, tapos upright ang Two of Pentacles. Teka. Alamin natin tong Page of Swords. Kasi may chance na bumaba ang self-esteem ng iba sa inyo or self-confidence, na para bang pinanghihinaan sila ng loob for some reason. Ngayon, since nandito tong Two of Pentacles, so dito na papasok yung balance in a way na maayos ng iba sa inyo yung mga problema nila, kasi probably yung problem pinakakapekto o makakapekto sa iba sa inyo kung bakit bababa yung self-esteem nila or self-confidence for some reason. O pwede rin may kinalaman sa gossip kasi dito, bullying or gossip na nga lang, chismis yung iba sa inyo, sinisiraan ng ibang tao. So yun yung isa sa problema ng iba sa inyo, na dahil doon sa mga negative feedback or negative comments na nare-receive o naririnig o nakakarating sa iba sa inyo, na maaring makaapekto to sa mentality ng iba sa inyo. Pero don't worry, naman maganda nga itong to Pentacles. So maapektuhan ka lang naman kung magiging emotional ka, diba? Pero siguro at first, diba, ganon. Pero since dulo to, in the future, after maging emotional, dun papasok yung balancing ng logic at emotion, na dahil doon hindi na masyadong maapektuhan ng iba sa inyo,
Kaya makapag-focus na yung iba sa inyo sa ginagawa nila, hindi na sila madi-distract. Ganyan. Ibang scenario ulit. Ito, Knight of Cups. Maganda rin yung may kodigo. Para nakakapag-aral-aral din ako kasi alam mo yun, sa tagal ng panahon na nag-aral ka, may chance na makalimot. Saka dagdag info din. Malaking tulong din yung yung mga kodigo. Eto, Knight of Cups, tapos ito, discard, kaya alam, baliktad siya. Ano yung Knight of Cups? Para masabi natin anong nangyari dito sa bumaliktad na discard. Queen of Wands, Well, maraming wedding case. Maraming wedding case isa dyan ay sabihin natin may jealousy na nangyayari, rivalry, cheating. Since baliktad yung death card, di wala pa tayong maasahan sa period na to ng improvement. Kumbaga, kung problem siya, problem pa rin siya sa period na to. Wala nga solution pa. Sa ngayon, wala kasing transformation or change dahil baliktad nga yung death card na para bang na-stuck. Ayan pa nakalagay, stagnation. Na-stuck yung iba sa inyo sa sitwasyon. Lalo na siguro kung ang main problem ay other woman. Kasi may tayo. Queen of Wands. Tingin ko mas applicable to sa babaeng tao na nag-cheat yung partner niya or kung di man confirmed, may kalandian, temptation na nangyayari, flirtation. Or sabihin natin di man ganun, ay may intuition yung iba sa inyo, yung babae nga feeling niya may iba, so doon napapasok yung jealousy. So again, may ending na ba sa ganung sitwasyon, ganung pain, problem? Wala pa Pero since death card naman din to, darating din yung panahon na gaganyan din siya. Pero sa ngayon, sa period na to, ganito pa lang. Parang slow change. Okay. So, pwede rin tong applicable sa mga kakilala nyo o malapit sa inyo na ganun ang sitwasyon. Kasi hindi lang naman to energy ng Cancer, kundi sasama rin dito yung energy ng mga malalapit sa inyo. Kumbaga, general reading. Literal na general reading. Eto. So, sa case na to, last spread na to sa deck na to. Gagamit na tayo ng ibang deck. Ano yan? Ano tong 3 of Cups natin? The Tower yung dulo. Upright pa siya,
Disloyalty, rejection, betrayal. Pero kasi yun na yung topic natin kanina eh. 'Di ba? Kasi ginawa kong romance to eh. Kasi ito other woman. At ito nga yung na-stuck sa sitwasyon. So hindi na natin pwedeng gamitin yung subject ng cheating. Iba na lang. Kasi ano to eh, happiness, 'di ba? Sad. Sabihin natin sad ang iba sa inyo. Whether nangyayari na to or mangyayari pa lang, may something na magkukos ng sadness. Ang main source ng sadness ay probably ito. Ang nakalagay dyan. Disempowerment, fears, doubts, uncontrolled thoughts, fruitless overthinking, captivity. So, yung mga yan, ang pwedeng mag-cause ng sadness. Pero ang maganda, the tower to. Kasi itong the tower at death card ba silang change. Pero to sad din. Yung isa slow. So, sabihin nga natin na problema for some reason ang iba sa inyo. Ang maganda, maaalis din agad yung iba sa inyo sa ganong sitwasyon na nagkukos ng sadness. At ang sadness na sinabi ko nga ay pwedeng nanggaling sa disempowerment, fears, doubt, uncontrolled thoughts, fruitless overthinking, captivity. Na yun nga, makakaalis na sila sa ganong sitwasyon. Kakaroon kasi ng sense of distraction. In a way na kakaroon kayo ng freedom. Na makawala sa ganitong sitwasyon na sinabi ko. Pero again, mabilis to. Para siyang biglaan, unexpected na pangyayari. Or siguro hindi inasahan kasi let's say mukhang imposible, dito naging posible. Pwede rin ganoon, Ayun. Last na to, 'di ba, yung sinabi ko. Dito naman tayo sa susunod na deck. So, dito sa part na to, general advice at prediction. Kumbaga, kunin nyo lang yung mensahe na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. Babasahin ko na lang para mabilis. Dali lang naman intindihin to dahil basic English lang. So, same instruction sa sinasabi ko ngayon saka dito. Ito na yung pinaka last deck. Ito, very soon, clearly decide what you want so that it comes to you now. Ito, it is safe for you to love. Open your heart to give and receive the highest energy of all. Ito, express your love. Go ahead and make the romantic gesture. Gawin na nating 4 para masaya. Ay, ito maganda. Ay, di pala maganda.
Kasi nakita ko to finances, career, kala ko okay. Pag binasa mo, financial issues pala to. Anyways, ito, financial issues are a factor in your love life right now. Pero kung ma-encounter nga ng iba sa inyo tong financial issues, tingin ko malalampasan din naman agad-agad to. Ano ba yung mga pinagsasabi ko kanina? Nasabi ko kung may ma-encounter na problem, maayos din agad. Dun sa ano. Dito. Kung sabihin natin na nagkukos ng sadness ay eto. Kaya nagkaroon ng mga yan ay dahil sa problem sa pera. Pero again, either maayos din agad or sabihin natin hindi man agad-agad, maayos din sa tamang panahon. Doon papasok yung death card na baliktad, na hindi lang sa ngayon pero sa ibang panahon doon siya mag-upright. Ito naman, basahin ko na lang din para mabilis. Dali lang na maintindihin to. So sabi, your action would make everything getting well. 4 din ang kukunin ko. Notice details. Eto. It will soon be solved. Baka ito na yun. Yung masusolve ay eto. Or kung di man literally sa period na to, baka sa period ng 3 months from now. Kung mahirap talaga ayusin. So, sabihin natin within 3 months from now. Three to 6 months. Kasi case to case basis. Pero at least maayos din naman. Sabi nga din dito, it will soon be solved. Need to make more efforts. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.